sa ano naman ito, yung counterpart niya na youngest, medyo alarming kasi ang youngest male 12 and then ang youngest female 13. Kung paanong nasa 103 years old ang pinakamatandang lalaking naitalang nagpakasal at 101 years old naman sa babae, nasa 12 years old ang pinakabatang lalaking nagpakasal at 13 years old sa babae. Nakakaalarma na sa ganitong kamurang edad ay may sumuong nasa buhay may asawa ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Sa datos ng PSA noong 2023, mahigit 200 kababaihang may edad 17 pababa ang nagpakasal. Higit 3 beses itong mataas kaysa sa mga kalalakihan sa parehong edad. Tingnan natin yung child marriages, yung hindi pa siya legally adult, di ba? So under age 18. 233 for girls, more than 3 times nung number nung boys, 71. Nakakagulat ang datos na ito dahil may batas sa Pilipinas na nagpabawal sa child marriage. Ito ay ang Republic Act 11596 o Prohibition of Child Marriage Law na nagbabawal sa kasal ng mga menor de edad sa Pilipinas dahil itinuturing itong iligal at may kaakibat na parusa sa sino mang magpapakasal, magsasagawa o magsusulong ng child marriage. Kaugnay ng mataas na datos sa naitalang child marriage sa bansa noong 2023, nakita rin sa isang pag-aaral mula sa University of the Philippines na tumataas ang bilang ng mga nanganganak na edad 15 taon pababa, simula noong 2013 hanggang taong 2023. Relative to all births, while remaining low, the percentage of under 15 births has been increasing in the last decade, from less than 0.1% in 2013 to 0.023 in 2023. Ayon kay Professor Maria Midia Cabamalan, doble ang bilang ng under 15 births mula noong 2013 na higit 1,600 lamang. Umabot na aniya ng higit 3,300 ang bilang nito pagdating ng taong 2023. Kaya ayon kay Undersecretary Lisa Bersales, Executive Director ng Commission on Population and Development, mahalaga na makapagturo sa mga kabataan ng reproductive health education. Kailangan po comprehensive sexuality education, and hindi lang po kasi siya sex education. It's really about developing adolescents, yung turuan sila about sexuality, about themselves, and how to develop. Muling iginiit ng Philippine Statistics Authority ang pangangailangang sugpuin ng child marriage at maagang pagbubuntis sa bansa. Ito ay para maprotektahan ng mga bata at mabigyan sila ng pagkakataong magkaroon ng magandang kinabukasan. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.